Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Sana po, sa gabi na ito, ay nagkaroon tayo ng natawag na tunay na banding, tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Diba? Tandaan mo natin, itong gabi na ito, ginamit ang ating kapatid. Kapag galing tayo sa ano ba po ang sinasamahan natin sa iba? Ay, nais ko lang po na kalimutan muna natin. Yan nga yung pampabigat eh. Ala, ano yun? Ang mahalaga ngayon ay ang pagtitipo natin ito ay para sa pamilya at butas. Ganun din, lalong-lalo na dito sa pagpapamahal. Pampabigat. Sa akin, dami po magmamasi na nakakalungkot po isipin. Kasi talagang kung nakita lang po yung paano kumanaw ang ating kapatid ng Mr. Hindi ko kaya eh. Lumabas sa hospital. Maglabas ko sa hospital, iniwanan ko sila na umiiyak itong asawa ko sa nagbilis, saka si Ding, si Pastor. Hindi kaya dibdib ko. Unang-una sa lahat na nakita ko dito na talagang mamagaan na ito saka nahingiti. Sabi ko, Diyos ko, tulungan ko na. Habang pinapanalangin ko siya, tinubulungan naman ang tao. Kaya sabi na, kaya para bang mga buwan, dahil napaka-sakit, hindi mo po na kasama ng mga luwan ng mga ngayon po, bago tayo magsimula doon sa talagang ating gagawin, itinatawagan ko po ang kanyang butihing tawag. Sana po, magkwento siya tungkol sa kanyang pastor. Pastor? Ito. Mabuti pa kayo. Kami rin hindi ko alam naman sa bahay ako sa bahay sa Panginoong Konti sa kanya sarili ka kahit ikaw na lang ang bahay sa tingin hindi ka pwede niya kasi sa Bible, walang ligawan. Eh, iniligaw. Kung ahas, iniligaw sa babae. Ako, walang ligawan. Ganyan lang ako sasagot ko. Ngayon, bago yun, bago sa kinikwento sa akin, ito naman, naniligaw sa akin, isang mayaman sa Bulacan. Meron bang isang araw ni Kikite, bumili ng bahay, pinangalan sa kanya. Hindi sila sasuluyan. Tapos yung isang location na, wapo, ito silenti ka ng siyo. Kaya sabi ko, kaya mo gaw. Pero nanahalitin ko yung salita. Ikaw na lang yung nagtitira mo ba? Hindi ka pwede ligawan. Bakit? Kasi pag niligawan kita, parang hindi ka ito ng sakit na nakakahawa. Iiwasan mo lang. Pagkatapos, lumalawili ako. Nadala akong yung Paris Contract. Binigay ko sa nanay.
Kaya yun ang nangyari. Kasi ang tungkol dito eh. Natin yung magawa ko, labas ko ng sigurado ang base ng ugan. Lalo yung daragin, parang ako sila. Siguro ano ko yung kasi tapos sabi niya sa akin, wala nagsasabi ko dito. Kaya, grabe na po kami. Pero, iwala ako kasi pinagtapat niya. Sabi niya sa akin, araw na yun. Sabi ko, kaya yung Panginoon. Gusto mo yung magaan sa akin. Araw na yun. Yung aking gagawin. Kaya mag-aasok ka. Eh, nung nakita ako, hindi mo na, ano ba yung pala yung gagawin? Yun na talaga nito, yung gagawin. Yung huwag yung gusto na mangyari. Hindi yung mag-aasok sa bahay. Ako yun. Ayan naman na. Paano mo na? Bibilang na sa. Amen! Ayun lahat. Ayun na ako. Salita ng Diyos. At kakanta. Ayun kung lahat ay kakanta ng kalangit. Upang sa ganon, yan na magdiwang din. Ibahin natin ang sistema. Yung ibang mga mayroong ganito, nag-iiyakan sila. Pero tayo, dahil alam natin, mga kapatid, alam natin, unang-una ang sinyalis ng isang tao na maliit. Yung siya ay talagang tao sa puso ng unang-una, sabi nga, unless naman you baptize in water, you cannot see the kingdom of God. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Sinunod po yan ng ating kapatid mo yan. At siya pa nga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng simbahan yan sa Minicard. Siya at ang buong pamilya niya ng Minicard. Kaya mga kapatid, inaangkin ng mga lingkod, inaangkin ko po na siya sa mga oras na ito. Siya po ay kapiling niya Abraham. Sapagkat ang sabi ng Bible, nasa Abraham si Boso. Hindi pa man sabi nga ng maraming mangaral, na siya daw ay buwan sa langit na wala. Pero mayroong tinatawag na inaaliw pa rin siya ng mga Diyos doon sa Abraham. Maraming maniniwala na hindi ayon sa Biblia, pero ang atin po sa Biblia. Siya po ay nasa Abraham's Bosom, samantalang yung mga kasalanan ay hindi sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kung hindi handa na harapin ang Panginoong Diyos kapag siya yung kasalanan, meron pong tinatawag na parusa na. Ebidensya, nasa Lucas 16, 18 to 33. Nakalagay po yan doon. Na talagang present time yun, may parusa na. At ito confirm natin sa 1 Peter 3:20 to 21. Doon nakalagay na yung mga tao noon na hindi sumunod sa kay ano yan, sa pangangaral ni Noe, ay pinaparusahan simula nung panahon ni Noe hanggang panahon ng ating Panginoon si Kristo na namatay siya. Malayo nun. Kung talagang binigyan tayo ng pagkaunawa sa salita ng Diyos, malalaman natin na ito pala ang katotohanan. Na may parusa na at mayroon tinatawag Abraham's Bosom na kung saan inaaliw yung mga tao na banal. Ang atin po kapatid, lahat na sunod niya. At sabi ko nga, laging tinuturo, walang taong nabubuhay sa sikreto na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Lahat na sala. At iyan ko ay nakalagay
sa 7:20 ng Ecclesiastes. At sinigudahan ko yan ang John, 1 John, 1 John 1:8-10. Ang sabi doon, kung sinasabi natin na tayo hindi nagkakasala, nilalaya natin ang ating sarili at ginagawa natin na sinungaling ng Diyos. Kasi lahat ng kasalanan. The good news is this. Paano, ang tanong sa akin lagi, paano naman maliligtas? Kung may maliligtas kaya, kung ang lahat magkasalanan, ang magandang balita, nasunod po ng ating kapatid. Pagkatapos niya magpapautos, palagi na siyang nag-share ng wisdom sa mga tao. At yun, bawat isang tao na may akay mo, na hanap ng Diyos, di po kung hindi nakabibigyan rin niya. Ngayon po, isimula po tayo dito sa naturalisa na namamatayan. Sabi nito, ang ating po pag-aaralan ay Book 121. Kubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, kubadin akong babalik sa anak ko. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin ko si Yahweh. Napakalalay ng mga lugar. Pero bago po natin ibalik ang ganyan, ay atin pong tayo po'y mananalangin. Tayo po natin yung ito. Amang Diyos niya banal at dakila, Diyos na bukal ng buhay at pag-ibig. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at ng banal na mga Espiritu, kami ba yung inipon sa lugar na inutusan sa magkamang hilingin ka, parangalan at hilingin ang kapayapaan ng mga pusong nalulubay dahil sa pagpanaw ng mahal namin sa buhay na si kapatid na Linda. Tunghayan ko ninyo, Panginoon, at alipin ng inyong banal na Espiritu ang aming puso upang maluwa natin ang matanggap ang paglisan ng aming kapatid na si Sister Lynn at basbasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen! Ang introduction ko po ay kung bakit ko sinulat upang matunawaan natin ang Kristo. Sabi ng introduction namin dito, maraming salamat po sa pagkakapigil sa bawat isa, lalong-lalo na sa amin at sa pamamagitan ng sinasabi ng Panginoon Kristo ng suguin niyang mga alagad sa Mateo 10:12. Sabi dito, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Amin kong binabati ang bawat isa sa inyo. God bless you all. In your family. Binabati namin kayo. May God be with you always. Una sa lahat, daos puso kaming nakikipagdalamhati at sana po sa aming pagparito ay makatulong kami upang maiksa ng inyong pangungulila. Ganon din, nais po namin ibahagi ang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay at ipangaral ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain eternal. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa mga sinadya ng Diyos na nagagalit sa kanyang wala. Mababasa po yan sa Deuteronomy 8:3 at saka sa Matthew 4:4. May pangako sa atin ang ating Panginoong Diyos at nagbigay ng habilin sa lahat na kung ang ating maunawaan, mababawasan ang ating pagdadalamhati. At matutulungan tayong harapin ang bagong pag-asa. Pangako ng Diyos na mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 1:21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Napakaganda pong sinabi niya. Bakit sinabi niya? Now, for me, to live is Christ and to die is gain. Sapagkat, mamaya pag-usapan natin yan. Sapagkat, ayon sa aming pong pinag-usapan natin ni Pastor dito, na ang kamatayan ay simula ng buhay na masaya, na buhay na walang nakasiya-siya at ganap. Sabi dito, bakit nasabi nila po sa Pablo? Ito ay dahil sa siya ay naniniwala na may buhay, masaya, walang hanggan,
pagkatapos nating matawid ang kulay ng buhay o ng kamatayan. Pahayag 21:4, doon wala na ang pagluha. Diyos na mismo ang magpapahid ng ating mga luha. Napakasarap po na mabuhay na kasama ang Diyos. Totoo masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Ngunit ang lahat ng ay may hangganan. Lahat ay mamamatay. Sabi ni Haring Solomon sa mga rito, may panahon ng pagsila, may panahon ng pagkabuhay. Sabi sa Hebreo 9:27, pansinin po ninyo mabuti, ano po. Tayo kung lahat, iyong pasensya na po kayo kung hindi ninyo unawaan. Pagkat ako po ay bibigyan. Hindi po ako nagsasalita ng aglit masyado upang hindi ako magkasala sa Diyos. Kung ano nakasulat sa Biblia, iyan po ang sinasabi ko. At iyan po ang binabang. Sabi dito, sa 9:27, itinagda ng Panginoon na mamatay at pagkatapos ang paghuhukom. Sabi sa mga ngaral, 8:6-8, may kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay. Ngunit di natin ito maganap na nalalaman. Walang magsasabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paano hindi mapigil ng tao ang hangin, gayon din, hindi niya mapigil ang pagdating ng kamatayan. Walang makakapigilan. Kaya kailangan lagi tayong handa. Sapagkat walang nakakaalam kung kailan tayo kukunin at haharap sa Diyos. Payo ng Panginoon Kristo, matakot sa Diyos at dahil siya lamang ang may hawak ng ating buhay at siya ang nagpapasya kung tayo ay nasa langit o nasa Diyos. Sabi sa Lucas 12:4-5. At ang tungkulin natin ay ang gumawa ng mabuti. Sabi sa mga ngaral 12:13, matakot at sumunod sa kanyang mabuti. Fear and obey God. Ang bawat tao ay may oras o hangganan na itinagda ng Diyos. Halimbawa, kung hindi pa natin oras, hindi pa tayo mamamatay. Halimbawa, itong halimbawa, napakaganda po ito. Si Pilar Pilapino, binarin, kinagsak, kinulog sa bata. Buhay pa. Hanggang ngayon, na ating tapat. Pangalawa, yung babae na isinalbay, Gasan Biculo, binaril, sinaksak at hinulog sa bangin. Nakapagsumbong pa sa mga pulis at nakatulang pa yung 6 na pulis. At siya ngayon, hanggang ngayon buhay. Ang ibig sabihin nito, pag hindi pa natin oras, meron namang tao na natulog lang, hindi na bumangon, hindi na nagising, namatay. Kaya tayo, kailangan natin maging tayo sa ating buhay sapagkat alam natin na parang magnanakaw ang kamatayan. Sabi nito, mapalad si Darwin dahil nasunod niya ang pinakamahalagang utos ng Panginoon sa Kristo, yung tinatawag na John 3:3-7. At ang verse 7, sinasabi doon mahalaga. Huwag kayong mabalisa. Lahat kailangan ipanganak. Lahat. Nung pumatay ang ating Panginoon, ang ating Panginoon ay ano yan, nagsabi ng Biblia, John 3:16-17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish. May nakalagay doon, whosoever believed in Him. Ang sino mang naniniwala sa Kanya. Pagkatapos sinabi doon, kaya baka sakaling doon sa 17, baka sakaling maligtas pa. Ang ibig sabihin nung si Panginoong Kristo ay tumipa, ay si Panginoong Kristo ay ibinigay sa lupa. Yung ibinigay siya, yun lang na mga taong sumusunod. At yung mga tao na may pagmamahal sa Kanya, yun lang ang kanyang tutunan. Bakit? Mayroong mga tao, kaya nga sinabi ko kanina, na ang lahat ng tao ay magkasalanan. Walang taong nabubuhay sa laigdig nito na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala.
Ngunit ang mabuting balita ay ano yun? Yung sumunod sa ating Panginoong Kristo sa kanyang mga aral ay mayroong pag-asa na balikan. Kapag hindi ka sumunod, sabi natin sa mga ngaral 12:13, fear and obey God. Kailangan matakot tayo at sumunod sa Diyos. Yan po ay nakasaad sa Biblia. Ngayon, sabi dito, basahin natin para mapatunayan natin na mayroon na tinatawag na parusa sa agad at mayroon na sa agad na Abraham Bottom. So basahin natin yung pamukuhan kung saan ko hinako po yun. Sa Lucas 16:19 to 30, ganito pa may isang mayamang naggaramit ng mga kanila at sagana sa pagkain. At may isa namang pulubi na ng Lazaro, ganda ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Upang mamulot kahit mumong na mamulot mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, pahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isaw-saw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ang ibig sabihin, meron na talaga. May kuha na, once na namatay ang tao, may parusa. At mayroon ang kaagad na tinatawag na kapiling ang mga anghel sa Abraham's bukod. Ganito, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaalok siya rito, samantalang ikaw naman nagduro na. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig, pariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamani ko po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Present time po ito. Kapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin po ninyo siya upang babalaan sila ng hindi sila tumantong sa dahong ito ng paglulusap. Sipin po niyo yan, na talagang mayroon ng parusa kaagad. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Sabi naman noong mayaman, hindi po sapat ang iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na, muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Ngayon, ano ang ipaabot ng ating pong binasa? Sa verse 19 to 25, ganito po ang ibig sabihin. Inilalarawan ang may hirap na matuwid ay nasa mabuting kamay at ang mayamang walang awa ay nagpasasa, nagpakaligaya sa ibabaw ng lupa ay lumalangoy sa apoy. Hindi ko sinasabi na ang mga mayaman ay didiretso doon. Ang nilalarawan dito, yung mga mayaman na walang awa sa kapwa. Ibig sabihin, pagkatapos namatay ang may parusa na, ayon sa Panginoong Kristo, sa Matthew 18:24-25. Napakahirap mapabilang, sabi niya, yung mga mayaman ng payaman tayo, na magpasakot sa Kristo. Mabuti pa, alam ko niyo kung mayaman na nakakilala na muna. Bago nakakilala siya, mayaman na siya, ito yung ko sa inyo. Napakalaking pagkakuan. Dahil siya mismo
hihipuin ang puso niya ng banal na espiritu at matututo siya magkaroon ng habag sa kapwa. Mamimigay siya sa mga mahihirap at ang ibig sabihin ng pagsamba kasi ganun na mamimigay ka sa mahihirap. Namimigay ka sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Iyan po ay isang ministry. Pagkatapos po, kung meron ko pang background sa Panginoon, lalo nasa 90% ka na. Marami ngayon. Sabi dito, sa verse 26, nilalarawan na magkalayo ang langit at ang impyerno. Kaya walang makakalipat. Sa verse 27 to 31, walang nagbabalik na patay. Ang payo ay basahin at isabuhay ang mga utos ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong oras, sapagkat sa pamamagitan ninyo masusunod na rin namin ang tungkulin bilang mga lingkod ng Diyos. Ngunit ang magandang balita, sinasabi sa unang Timoteo 4:6 hanggang 16 at saka 16. Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang inyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Maging maingat ka sa inyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. At sinasabi rin ng sa 2 Timothy 4:1-4 na ipangaral ang mga salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Dahil sa nag-aalala si Pablo na maligaw ang mga tao para maliwanagan sila'y mapapahamak. Sabi ng Panginoong Diyos sa Ezekiel 3:11, pumunta ka sa mga kababayan kung itinapo na tulad mo, kamakinig sila o hindi, sabihin mo ang pinasasabi ko. Kaya nga sabi ko nga, makinig pa sila, okay lang. Sabi nga ng Panginoong Kristo sa sa Romans 3, sabi niya, kung halimbawa mawala sila, yung mga makasalanan, mababawasan ba ang visa ng kapangyarihan? Hindi. Bagkus sila naghahanap ng kanilang paghihirap. Kadalasan ako pag nangangaral ako sa mga, kasi ako, maski siya ako nangangaral, maski sa mga kalye, ang sinasaway ko kaagad, huwag kayong manlait sapagkat maraming nangyari. Nanilait ang salita ng Diyos at sila'y napakamay. Dahil may oras pa rin tayo, ikikwento ko muna sa inyo. Doon po sa probinsya, may nangyari po hindi maganda. May nagdaan po na mga ngaral. Kasi ang sabi nga, iyan na kapag nilait mo ang mga ngaral, may mangyayari po mga. Yun po, nagdaan yung mga nangangaral sa ito. Ang sabi, ano ba yung mga Bible? Sabi niya. Ako, ang laki-laki na naararo ko eh. Kayo, mga tapat kayo. Tapos sabi ng mga ngaral, kaibigan, hindi ka namin inaano. Alam po ninyo, ano nangyari na ako? Mag-uwing alas 12 sa bahay nila, hindi na nakakit sa bahay. Yung dugo, naitim dito na pa, hanggang dito lang. Dahil nilait nila yung nagpakuha ng sa Bible study. Sunod, pinagtatawanan nila. Katulad na halimbawa na nangyari kay Jim. Ito, papangalanan ko, total hindi taga-rito. Yes, doktor ang abitigo. Ang nangyari no, silang buong pamilya, nagtakaisip dahil sila dating mahirap at yumaman. Nang yumaman sila, namimili sila ng mga pili, dumaan na yun ang nag-Bible study. Hoy, sabi niya, kung sasali ba ako dyan, ako ba'y lalong yayaman? Sabi naman ng nangangaral, yes, pabira kayo, hindi ka naman namin inaano, bakit nagkikalang? Alam po ninyo, after a period of mga 4 months, nakulong siya dahil yung pala naanakan niya yung anak niya. At yung baby, buhay, inibigay niya ito yung ilog, may nakakita. Hindi na mutin lupa siya. Dahilan doon, yung
yung mga nagtawa yun, 4 yung nagtawa sa salita ng Diyos. Yung asawa niya na bigrilin. Dahil bakit? Yung dalawa niyang anak na kulong, yung isa ng rape at saka yung isa, iyan na nakabaril. Sa madaling sabi, katulad na nakakulong. Ngayon, nabigrilin yung asawa. At ang masakit, nagpakamatay doon si Jesse Muntinlupa. Nakalagay yan sa libro ng Department of Justice. Nang makita ko ba yung video ako, baka nakakaawa naman tao. Kilala ko ito. Doon sa mga libro ng mga sa IBP, nakalagay pala yan doon ng mga libro na mababasa mo doon mga pangyayari, yun na ba? At yun naman na una kong pinito dito, na hanggang dito yung dugo. Kamag-anak pa yun. Kamag-anak pa yun, pero nang nilait niyang nagdadala sa salita ng Diyos, pinagkatawanan nila, sumauri sa kanya yung pinarsa sila ng Diyos. Ang kwento sa Biblia ganito, yung si Eliseo ay binastos ng mga tao, ang namatay 42. Kung nagpalabas yan ng puso at yan na pinagpapatay yung mga tao, 42 ang namatay. Pangalawang hiway malaki. Kasi sabi ng Bible, huwag niyong lalaitin ang aking salita. Kapagkat hindi ko kayo patatawarin ngayon at magpakailanman. Pagkatapos, yan na yung bantay. Sabi ng bantay, yung ano yan, yung nagkaroon ng krisis sa Israel, sabi ng Eliseo, magkakaroon bukas ng maraming pagkain. Sabi naman ng bantay, ay, hindi ka maniwala dyan. At sabi, kahit na bumawa pa daw yung Diyos, hindi mangyayari yun dahil na wala naman talaga ang pag-asa. Sabi naman ng bukas, pagdating ng bukas ng umaga, yan na, darating na yung may dalang pagkain at hindi ka makakatikin. Kapag ka umaga nga naman, dumating ang may pagkain. At ano nangyari? Nagtakbuhan pa po siya, natumba doon sa gitna, namatay siya. Sabi ng Biblia, natupad yung sinabi ng Biblia na hindi siya makakakain. Dahil namatay siya. Kaya mahirap maglait sa mga salita ng Diyos. Mahirap na pagtawanan. Sabi nga, thou shall not use the name of God in vain. At oras na tayo ay tumawa tayo sa salita ng Diyos at naitin natin ang gano'ng simbahan, may nangyari diya sa lugar namin. Kwento ko mo. Dahil wala na rin naman siya. May nakikita siya. Nagkuhan siya, yan gusto niyang ipatibag yung harapan namin. Ano ba siya? Matakot ka naman sa Diyos. Sabi niya sa akin, mga Diyos. Yan ang kinakabitan namin niya ng mga kalukuhan. Sabi ko, sige, tibagin mo. Pero ako, hindi ako tibagin. Nilitratuhan din ang nagaling sa ito. Pagdaling sabi ko, nagmumura kami. Katapos noon, after mga nagatay siya, pag-ialong pulis niya. Yung dalawa niya pulis, pinito pa rin. Siya, umatay din siya sa ang ibig sabihin lang naman, pinapatunayan lang ng Diyos na talagang siya, hindi pwedeng kalaban. Ang sino sabi ng Biblia, ang sino kumalaban sa akin parang sumipa sa matulis. Yan. Sabi dito, sa Deuteronomy, sa Hebrews, sa Ezekiel 3:27, kung gusto nilang makinig sila. Kung ayaw nila, wag. Pagkat nalaban sila ng pag-ibig. Ang Diyos pala, mayroong hangganan ng kanyang pasensya. Kapag tawag, ayaw mo naman. Sabi dito, kung ayaw nila, sabi dito sa ano yan, kung ayaw nila makinig, diwa. Hebrews 3:7-8, kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag pagbatigasan ninyong ulo, tulad ng naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Mayroong isang sinabi pa doon na sa 3:13 ng Hebrew na baka pag matigasin ang puso natin, ayaw na natin.
At iba pa ubayan na sabi sa 1 Corinthians 1, 1 Corinthians 2, sinasabi doon na ipapaubayan ka na ng isa. Pag hindi ka talaga matigas ang puso ko, ipapaubayan ka. 1 Corinthians 18:2. Ngayon, sabi dito sa Deuteronomy 30:19-20, saksi ko ang langit at ang lupa. Ngayon, inilalaan ko sa inyo ang buhay at kamatayan at ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin niyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magkagali. Ibigin niyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng bahay. Ezekiel 33:7. Ito nga ang sinasabi ko lagi, kaya pinapahuli ko ito. Bakit? Dahil ito ang isa sa pinakamahalaga. Sabi ko nga sa kanila, huwag kayong magagalit sa akin kung ako lang sasabi ng mga bagay na binasa ko na nasasaktan ng ating ego. Bakit? Ito po ang sinasabi. Sabi sa Ezekiel 33:7-9, ikaw tao ay ginagawa akong bantay sa Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa tao masama na siya ay mamamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagpagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamahan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Kanayan mo yan, hindi ko pala sabihin, pananagutan ko ang kamatayan ng kasamahan. Ngunit kapag binalaan mo ang mga masama, ngayon ay may hindi rin nagpamumuhay, mamamatay siyang magkasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Kaya kaming mga patuloy, sinasaway namin ang mali. Bakit? Upang una, paghili po yan. Pangalawa, upang hindi na sila magkaroon ng kadamay. Kasi kawawa naman ang daladamay. Halimbawa, ang sabi ng nakapangingilabot ang mangyayari sa mga tao na pinanggagalingan ng kasalanan. Bakit ito po ay binabanggit ko dito sa damay? Mahalaga po ito. Hindi para lamang sa kanya. Unang-una, pinatunayan natin na nag-testify tayo na siya talaga sumunod sa lahat ng kagustuhan ng Diyos. Bagamat siya nagkakasala rin dahil walang tao hindi nagkakasala, pinapatawad siya ng Diyos. Bakit? Humihingi silang tawad. At ang sabi ng Biblia, kapag anak pinapatawad, katulad ng provigal siya. Ngunit ang hindi anak, paano mo patawad? Hindi mo naman anak. Dito sa daigdig dito, may dalawang uri. May anak ng Diyos at mayroong hindi anak. Sino yung mga hindi anak ng Diyos? Yung mga hindi talaga lumalapit sa Diyos. Ngayon, kaya ito naging bahagi ng ating mga kapag ginagawa natin example ang buhay ng ating kapatid na si Sister Lynn na bukas na aklat siya. Simula pa noon na nandiyan ako sa kanilang simbahan. Alam po ninyo, siya na mismo nagpupursige. Yung malapit na siya na yung sakit niya na talagang malala na rin yun, pero palagi pa rin siya sa simbahan. Pinipilit. Kaya nga nagtataka nga yung natao doon sa Minibag. Sabi niya, ha? Ano nangyari? Sabi ko, may sakit talaga yun. Pero pinipilit niya lang ang sarili niya na magsamba. Kapag iyan po ang kanyang sinumpaan sa Diyos. Ngayon, kaya nga ito sinasabi ko, dahil totoo ito eh. Sumunod siya. Kaya kailangan sa atin maging handa rin. Sumunod tayo sa pagkutuhan ng Diyos. Sumunod tayo kahit na ano. Sabi nga ng iba, ang katwiran ng iba, hindi na, simba ko ngayon, bawat kasalanan na. Mali yun. Dapat first priority ng tao ay ang Diyos. Mali bang ang tao, unahin ang Diyos, walang pagkatagumpay ng Diyos. Sabi dito, ultimately, ito po ang isang napakahalagang mensahe para magkaroon ng assurance of salvation. Maging anak ng Diyos para patawarin. Ang anak ay nakatulad sa sinabi sa 1 Corinthians 5:1-5. Na kahit yung isa doon, sabi niya,
Sabi ni Pablo, mayroong isang masamang sumama nung sumapa siya. Ang sabi doon, yan na ibigay mo yan kay Satanas. Ang ganda dito na sinabi niya, ibigay niyo kay Satanas ang tao yan upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin nun? Malalim nun. Napakalalim ng ibig sabihin nun, pero napakadali ng unawain sa mga nakakaunawa ng salita ng Diyos. Sabi sa English version, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Nakalain mo yan? Kung nakagawa man tayo ng kasalanan, mabigat na kasalanan, huwag lang yung nakakamatay, ay ano ang nakakamatay na kasalanan? Ang nakakamatay na kasalanan, maliwanag mo sa sikat ng araw ang pinag-aralan natin. Blasphemy. Ang blasphemy, yun ang sinasabi sa Hebrews 6:4-6. Hebrews 6, Hebrews 10:26-27, at saka 2 Peter 2:20. Kung sinasadya na natin, walang kapatawaran. Pero, nagagawa ka ng kasalanan dahil sabihin natin na, halimbawa, yung example natin, yung nakapatay. Nakalagay naman na hindi naman mortal sin na hindi yung pumapatay talaga. Iba yung nakapatay, iba yung pumapatay. Kaya mga kapatid, sana po, ihanda natin ang ating sarili. Huwag tayong ma-discourage na katulad ng mga tinuturoan kong puli. Sabi ko, kayo ay lingkod ng Diyos. Ayaw ko ka kung mapahamak ang kaluluwa niyo. Dahilan ka kung marami ng despiradong puli, na kapag nakapatay na sila, dahil na naturuan na pag nakapatay ka, impyerno ka na, patay lang na patayon. Samantala ka po ang nakipag-asa niyo. Una, sinasabi ng Bible na kayo ay may authority. Hindi naman kayo pumapatay, pero nag-self-defense kayo. Wala kayong kasalanan ayon sa Biblia. Humingi na tayo ng tawad sa Diyos, papatawarin ka. Kaya nga sabi ko sa kanila, huwag kayong maging desperado. Kasi mayroon ng mga tao na involved na sa patayan na. Palibasa meron silang authority. Parila ng parilian, masisir dahil ang katuwiran, yun lang naman ako eh. Katulad yan ang kapatid ko noon na nagkasala. Sabi niya, magkasalan na huwag kinulan. Yun lang naman ako eh. Iyan ang mali na may setting. Pagkos, halip na sumingi ka ng tawad sa Diyos, yung pang gagawin mo, wala kang kapatawaran mo. Ang mga kapatid, sabi nga dito, ang anak ay pinapatawad kapag humingi ng tawad na may pagsisisi sa kanyang Diyos. Ang magandang halimbawa ay ang isang namatay sa sakit sapagkat bahagi na siya ng nananalangin. Lagi na siya nananalangin, humingi ng tawad. Totoo po yan. Katulad po ng prodigata. Ang nangyari po dahil sa kay Mr. B, noong siya ay may sakit na lang, sigurado po, hindi man niya sabihin, laging nananalangin. At ang pinakamaganda, naghahanap siya ng dalangin talaga. Kaya nga, naniniwalain nung habang siya ay tumatawid na siya sa pangalawang buhay. Hindi kaya nang ginugulo. Ginugulungan ni Inday, nandun si Sister Ding, nandun po yung isa pang kasama nila at saka si Pastor. Hindi ko kaya, kaya lumabas. Parang may himatay ako sa loob. Dahil yung awa ko, nung kamay niya, talagang namitig na yan na parang. Sabi ko, binulungan ko na nga siya. Sabi ko, napakatayo na makahinga na siya. Dahil grabe na talaga. Ngayon, gusto ko po ibahagi sa inyo ng concept na lang. Ito, kasi sabi nito, ngunit may nagtanong, paano mabubuhay muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Sabi naman ng mag-isipag, hangan, hindi mabubuhay ang bihing na hasik hanggat hindi ito namamatay. Yun pala, kaya nga, naalala ko lang si Pastor
dito. Dahil pinanagsiran kami. Tandaan natin na ang pagkamatay ang simula ng buhay. Yun nga lang, sabi doon sa Daniel, na may mapupunta sa langit at may mapupunta sa kamarusan. Kaya, para saan itong ating pong pinag-aralan? Hindi lang ito para sa ating mahal na kapatid, kundi para sa ating lahat. Dahil napakaganda po ng ating pong pinag-aralan sa ano na ito, na sana po, sa pamamagitan man lang nito, matalim sa puso ng bawat isa na tayo ay dapat magkaroon. Ipaganda natin sa sarili natin. Huwag tayong magkaroon ng tinatawag na desperado. Huwag tayong po yung despair. Pag nagkasala tayo, ay papatawarin tayo. Pero may isang kondisyon. We must all be born again. Nakalagay siya sa Biblia. Hindi maaaring burahin po yan. John 3:7. All, walang pa. All must be born again. At ang lahat na sinasabi niyo ng Panginoon, yun lang na sumusunod sa Kanya. Ang Kanyang tunay na anak. Tayo kong lahat ay yuyuko, panalangin natin ang ating sarili at ang ating kapatid. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Maraming salamat po sa oras na ito. Binigyan po ninyo kami na magkakataon na masakot ka bahagi ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay tumimo sa bawat isa ang iyong salita upang magkaroon ng tunay na pag-asa. Nais ko po, Panginoon, ay dalangin ng bawat isa. Hindi man dito sa labas mo po. Sa Panginoon, sa pamamagitan ng okasyon na ito, ay magkaroon ng pag-asa ng bawat tao. Nais ko po, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, naman nakamakinig ng salita ng Diyos. Ang salita mo, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, nais ko po, Panginoon, na hilingin sa iyo, napalutin po ninyo ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Itong lahat ng mga narito, kasama na Panginoon ang kanilang pamilya. Upang malayutan mo. Uli na sa una, sakit at kalagasan. Pagpalain po ninyo sila at bigyan po ninyo ang kapayapaan sa kanilang bahay. Upang sa ganang Panginoon, magsimulan na ang iyong paghahari sa bawat tao na nakakarinig ng kanya. Itupan po ninyo, Panginoon, na ang lahat na nakarinig nito ay umanap ng katotohanan. Pumunta sa kanilang bahay pa ng bahay upang sila ay mapaglayutan o turing ng kasamaan. Panginoon, ito po ang aming lalangin at kahiligan sa pangalan ng Ama at Anak. Amen.